Magandang araw mga bata! Halina't ating simulan ang aralin sa araw na ito. Pagpapakita, paglalarawan at pagkilala sa kalahati at sangkapat ng isang buo. Ang layunin ng ating aralin ay matututuhan mong maipakita at mailarawan ang paghahati ng isang buo. Matututuhan mo rin ang pagkilala sa kalahati at sangkapat ng isang buo. Tingnan mabuti ang mga nasa larawan. Anong hugis po ang mga ito? Tama, ang pizza ay hugis bilog. Ano naman po ang hugis ng hanger? Tama, ito po ay tatsulok. Ang aklat naman ay hugis parihaba. Ang frame ay hugis parisukat. Ang unan ay hugis puso. Ang bola ay hugis biluhaba. Magagaling po mga bata. Alam niyo na po ang iba't ibang hugis. Ngayon naman ay ating paghambingin ang dalawang hayop na ito, ang kalabaw at ang daga. Anong masasabi niyo sa dalawang hayop na ito? Tama, ang kalabaw ay mas malaki kaysa sa daga. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa langka at sa strawberry? Magaling! Ang strawberry ay maliit kaysa sa langka. Ngayon naman po, maaari po bang kumuha kayo ng isang buong papel? At sumunod po sa panuto na aking sasabihin. Pakitaas nga po ang mga papel na inyong hawak. Okay, ngayon, ang hawak ninyong isang buong papel ay itupi sa gitna. Kailangan po ang magkabilaang dulo ay magkapantay. Natupi nyo na po ba? Ngayon naman ay kumuha kayo ng gunting at gupitin ang gitnang bahagi ng papel. Yung pinagtupian po ninyo, gupitin po ito ng pantay. Tandaan, mag-ingat sa paggamit ng gunting. Nagupit nyo na po ba? Okay, tingnan nga na po natin. Itaas nga po ulit yung papel na hinawakan ninyo. Kanina, bago tayo magsimula, meron tayong isang hawak na papel, isang buong papel. Ngayon, ilang papel na po ang hawak ninyo? Tama, dalawa na dahil hinati natin yung isang buong papel. Ngayon naman, pwede nyo pang pagpatungin yung dalawang papel na hinati natin. Anong masasabi nyo sa dalawang papel na ating hinati? Okay, tingnan po natin ano po kaya ang ibig sabihin nitong ginawa nating gawaing ito. Ngayon po ay makinig sa isang maikling sitwasyon. Nagluto si Aling Mercy ng pizza para merienda ng kanyang dalawang anak, na sina Gary at Talia. Hinati niya ito sa dalawa niyang anak. Uulitin ko po. Nagluto si Aling Mercy ng pizza para merienda ng kanyang dalawang anak, na sina Gary at Talia. Hinati niya ito sa dalawa niyang anak. Tingnan po mabuti ang ating larawan. Ito po si Aling Mercy, ito naman po si Gary,
si Talia at ito naman po yung niluto niyang pizza. Atin pong pag-aralan ang pizza o ang ginawa niya sa pizza. Sino ang nagluto ng pizza? Sino-sino ang kanyang mga anak? Ilang hati ang ginawa niya sa pizza? Okay, tingnan po natin. Sabi po natin kanina, si Aling Mercy ay nagluto ng pizza. So, ito na po yung niluto ni Aling Mercy. Pero, dahil meron po siyang 2 anak, ang ginawa niya, hinati niya yung kanyang nilutong pizza. Tingnan niyo po kung paanong hinati ni Aling Mercy ang pizza. Ito para kay Gary, ito naman ay para kay Talia. Pantay po ba ang pagkakahati? Parehas po ba ang laki, yung para kay Gary at para kay Talia? Tama po, magkasing laki or parehas ang sukat ng kanyang pizza. Tingnan niyo rin po yung ginawa ninyo sa inyong papel. Parehas po ba ang sukat ng inyong ginupit na papel? Magaling! So, ang isang hati or isang bahagi ng pizza na niluto ni Aling Mercy ay tinatawag po nating kalahati or 1/2. O, tingnan niyo po kung paano isinusulat yung 1/2. 1/2. Sa Tagalog, siya ay kalahati. Ito naman kay Talia ay tinatawag rin nating 1/2. Ano pong ibig sabihin nito? Ang kalahati or 1/2, ibig sabihin ay ang isang buo ay hinati sa 2 pareho ang sukat. Tandaan, kailangan po magkapareho ang sukat. Dahil kung hindi yan magkapareho, hindi po yan matatawag na kalahati. Okay, sige nga po, kuhanin nga po ulit yung inyong ginupit na papel kanina. Okay, itaas nga po natin ulit. Ilan na nga po ang hawak nating papel? Tama, ito ay 2 papel na magkaparehas ang sukat. Kayo naman, kumuha po kayo ng lapis. Sulatan ng 1/2 yung kalahating papel, yung isang papel na ginupit niyo kanina, at yung isa pang papel. Kasi di ba po, hinati natin siya sa 2, so 2 na po yung papel ninyo. Sulatan po ng 1/2, 1/2. Okay, magagaling po mga bata. Uulitin po ni Ma'am ha. Ang kalahati ay isang buo na hinati sa 2 pareho ang sukat. Na tinatawag natin sa English na 1/2. Okay, ngayon naman ay inyong tingnan ang mga sumusunod at suriin. I-thumbs up kung yan ay nagpapakita ng 1/2 o kalahati at thumbs down naman kung hindi ito 1/2. Una pong larawan. Yan, yung strawberry. Ito po ba'y nahahati sa 1/2? Thumbs up. Kung hindi po, thumbs down. Sumunod. Sumunod. Tingnan naman po ang larawan ng avocado. Ito po ba ay nahahati sa kalahati? Thumbs up kung opo, thumbs down kung hindi po.
Ano naman ang sagot mo para sa cake? Thumbs up o thumbs down? Ang kamatis po ba ay nahahati ng tamang sukat? Thumbs up kung opo, thumbs down kung hindi po. Ngayon naman po ay kumuha ng isang buong papel. Pakitaas po ang isang buong papel. Ngayon po, gawin natin ang step 1. Itupi ang papel sa kalahati. Tandaan, kailangan po pantay ang magkabilang dulo ng papel. Step 2. Itupi ito ng isa pang beses. Muli, magkatapat or pantay ang magkabilang dulo ng papel. Step 3. Buksan ang papel. Kung makikita po ninyo ay mayroon itong guhit, yung pinagtupian po natin, at ito po ay dalawang guhit na parang cross. Ngayon, ang gagawin natin, kumuha ng gunting at gupitin ang may tuping bahagi ng papel. Tandaan, mag-ingat po sa paggamit ng gunting. Okay, ngayong nagupit mo na, ilan na po ang hawak mong papel? Tama, may hawak kang 4 na bahagi ng isang buong papel. Ngayon, pagpatungin mo ang 4 na bahagi ng papel. Anong masasabi mo sa 4 na papel? Mahuhusay mga bata. Okay, ilagay po sa isang tabi saglit ang ating ginupit na papel. Ngayon ay makinig tayo sa isang maikling sitwasyon. Bumili si Marie ng pasalubong sa kanyang mga kapatid na sina Harold, Percy, Venice at Karen. Hinati niya ang cake ng pantay-pantay para sa 4 niyang kapatid. So, ito po ang kanyang hinating cake. So, dahil 4 ang kanyang kapatid, hinati rin niya ito sa 4. Ang isang buong cake ay hinati niya sa 4 na pantay-pantay ang pagkakahati. So, ang bawat hati ng isang buong cake ay tinatawag nating sangkapat or sa English ito ay 1/4. Isang buong cake na hinati sa 4 kaya siya ay 1/4. Ang bawat bahagi ng hinating cake ay tinatawag nating sangkapat o 1/4. So, meron po tayo sa isang buong cake, meron po tayong 4 na sangkapat. So, 1/4, 1/4, 1/4, at 1/4. Ano po ang sangkapat? Ito po ay isang buo na hinati sa 4 na pareho ang sukat. Tandaan, kailangan pareho ang sukat. Dahil kung hindi pareho ang sukat, hindi ito matatawag na sangkapat. Okay, balikan natin yung ginupit ninyong papel. Tinanong ko sa inyo kanina kung parehas ba o pantay-pantay ba ang pagkakagupit sa papel. Pantay po ba? Okay, magaling. So kung pantay ang inyong gupit, tinatawag natin ang bawat piraso ng papel na ginupit ninyo na sangkapat. Pakikuha nga po ng lapis. Pakisulatan ang bawat papel ng 1/4. Okay, tapos na po bang sulatan ng 1/4 ang bawat bahagi ng papel? Mahuhusay po. Tandaan po mga bata na kapag ang isang buo ay hinati natin sa 4 na pareho ang sukat, yan ay tinatawag nating sangkapat o 1/4.
Okay, ngayon naman ay ating gawin ang gawain ito. Suriin ang sumusunod na larawan. Tumayo kung ito ay nahahati sa 1/4 or sangkapat at umupo kung hindi. Unang larawan ay ang dalandan o kahel. Sumunod, mga galing mga bata, ngayong alam nyo na kung ano ang sangkapat at kalahati. Paalala po, tandaan, ang isang bahagi ng isang buo na hinati sa dalawang magkapareho ang sukat o laki ay tinatawag nating kalahati o 1/2. Ang isang bahagi naman ng isang buo na hinati sa 4 na magkapareho ang laki o sukat ay tinatawag nating sangkapat o 1/4. Ngayon naman po mga bata ay sagutan natin ang mga sumusunod na gawain. Hanapin sa column B ang hugis na nagpapakita ng kalahati ng isang buo na nasa column A. Piliin ang titik ng tamang sagot. Okay, alin po sa dalawa, A or B, ang nagpapakita ng kalahati ng nasa column A? Number 2, alin po dito sa A or B ang kalahati nito? Number 3, alin ang kalahati nito, A or B? Number 4 at number 5. Okay, maggaling po mga bata. Tingnan nga natin sa isa pang gawain. Isulat ang 1/2 o 1/4 ayon sa inilalarawan ng bahaging may kulay o shade. Okay, ito po ay na bilang 1 hanggang 10. Okay, punta tayo sa number 1. Ito po ay 1/2 o 1/4. Number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Isa pa pong gawain, isulat sa patlang ang salitang A or ang titik na A kung ang bahaging may kulay o shade sa larawan ay nagpapakita ng kalahati. Titik B kung sangkapat na bahagi at titik C naman kung hindi. Ang husay po mga bata. So, dyan po nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Paalam!